Ito. Sabi nila, malalaman daw natin kapag luto na yung pasta, kapag dumikit ito sa pader. Luto na yung pasta. So may natutunan naman kayo sa akin. So ganun daw yun. Hello guys, so for today's video magluluto po tayo ng spaghetti. Favorite kong spaghetti. Ayan. Meron na po ako mga niready na mga ingredients. Ito po yung giniling, pork giniling, hotdog, onion and garlic, kondensada. Tama, kondensada, liver spread. Ang isa sa mga nagpapasarap ng spaghetti is liver spread. Coffee, hindi po yan nalagyan natin. Sa kanya po yan. And then ito po nor pork cubes, paminta syempre. Yan. So napaka basic lang po nito lutuin. Sa mga walang idea po kung paano po magluto ng spaghetti, ituturo ko po sa inyo kung paano ba magluto ng spaghetti si Jedo. Wow. Nagpainit na rin po ako ng pan or ng kawali. Ayan. Lagyan na natin ng mantika. Ayan. Painitin muna natin ng konti. Ayan, simulan na po natin igisa yung bawang at sibuyas. Ayan. Pinagsabay ko na sila. Ayan, nasa sa inyo na po yan kung ano pong uunahin nyo, kung bawang or sibuyas. Pero ako naman kasi pagdating sa spaghetti, pinagsasabay ko na po yung bawang at sibuyas. Hintayin lang po natin siya mag golden brown. Tapos next na po natin ang pork giniling. Okay, next po natin ang pork. Pork or giniling. Masyadong maliwanag. Against the light. Ayan. Ayan, tumatalsik pa ang mantika. Dito ko na rin po sa inyo. Isunod na po natin si hotdog. Ayan. Yung iba po, kapag nagluluto ng spaghetti, yung hotdog hindi na nila sinasama sa pagprito dito sa pork, bawang, sibuyas. Yung iba, sinasalang na nila ng hilaw. Sa iba po, pero kasi piniprito ko po muna siya. Para mas, para mas lutong-luto talaga yung hotdog. Pero pwede naman din po siya na isalang na natin sa isalang ng hilaw. Bagay kanya-kanya naman po tayo ng version ng pagluluto ng spaghetti. Pero ako kasi ganito. Okay, i-ready naman po natin yung ating spaghetti sauce. Ayan, next is spaghetti sauce. Tadan! Ayan. Ayan, nilagyan ko lang ng tubig yung loob ng sayang naman kung hindi natin sisimutin, diba? Ayan, haluin lang natin tapos antayin lang natin siyang kumulo.
kung ako tatanungin nyo, sobrang love na love ko talaga ang spaghetti. Lalo na pagka nasa, nasa fast food. So, alam niyo na kung saan fast food yun. Na may spaghetti. Inuulam ko pa yung spaghetti. Ganoon ko ka love ang spaghetti. Sobrang basic lang talaga ang pagluluto ng spaghetti. Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na nanonood nito, sa mapapadaan dito sa video ko. Pag natutunan niyo pagluluto ng spaghetti, sigurado magluluto na kagad kayo ng spaghetti. At sobrang nakaka-enjoy ang pagluluto ng spaghetti. Ayan, pwede na rin natin isunod itong Knorr pork cube para habang kumukulo yung sauce ng spaghetti is natutunaw na itong Knorr. Lagyan na natin siya. Ayan. So, diba, habang kumukulo siya, natutunaw na rin yung pork o yung Knorr cube. Ayan, hintayin pa natin kumulo ng konti. Tapos, next naman po natin is yung liver spread. Ayan, kung nakikita ninyo is kumukulo-kulo na siya. Next naman natin yung liver spread. Para at least, habang kumukulo yung sauce niya, is natutunaw na rin itong liver spread kasama yung Knorr pork cubes. Para sa akin, hindi kompleto yung sarap ng spaghetti kapag walang liver spread. Ayan, kumukulo na po yung ating spaghetti sauce. Next na po natin itong kondensada. Ayan. Maliit lang po ito kasi konti lang naman din yung lulutuin natin eh. Tsaka yung pang sa amin lang din naman. Ang ginamit ko po is 206 gram. Ayan, lagyan na natin. Ayan. Kung nagtatanong po kayo kung bakit mayroon po ang ginagamit na kondensada, Popo, ingay naman ni Popo, is para hindi na po kayo gumamit ng or hindi na po kayo maglagay ng asukal. Ako po kasi, pag naglagay na ako ng kondensada, is hindi ko na po siya nilalagyan ng asukal para hindi po masyadong matamis yung ating spaghetti sauce. Pero kung kayo po yung fan ng spaghetti na red yung sauce nya, is wag na lang po kayo gumamit ng kondensada. Kasi po ang mangyayari po niyan, kapag gumamit po kayo ng kondensada, mag-iiba po yung, hindi na po siya red spaghetti sauce. So mag-iiba po ang kulay niya. Dati po, hindi po ako gumagamit ng kondensada, pero nilalagyan ko po siya ng sugar. Pero dahil para hindi masyado matamis, gamitin na lang po natin yung kondensada. Or pakita ko po sa inyo magiging mangyayari niyan kapag naglagay po kayo ng kondensada. Ito po yung magiging kulay niya. Ayan. Hindi na po siya yung pulang-pula. Naghalo na po yung gatas dun sa tomato sauce. Okay, next natin yung paminta. Lagay na po natin ito lahat. Ayan. Amoy na amoy niyo na po ba yung spaghetti sauce? Tapos na po tayo sa spaghetti sauce. Ayan. So next naman po natin yung ating pasta. Maliit lang po kasi ang lutuan namin kaya hindi ko po kayang pagsabay-sabayin yung pagluluto. So ngayon naman po is yung pasta naman po. Ayan, simulan na po natin magpakulo ng tubig. Lagyan po natin siya ng asin para hindi rin po magdikit-dikit yung pasta kapag sinalang natin. Ako po kasi ginagawa ko, nilalagyan ko po ng asin.
at ng konting mantika. Ayan. Para pag sinalang natin yung pasta, hindi siya magdidikit-dikit. So, antayin lang po natin siya kumulo. Ayan, tapos na po tayo sa spaghetti pasta. Mga bata, nasundan niyo po ba si Kuya Jedo? Sana nasundan niyo po si Kuya Jedo sa pagluluto ng spaghetti, ha? So, antayin lang po natin kumulo yung mainit na tubig para isunod natin yung ating pasta. Kaya mga bata, sana may natutunan tayo kay Kuya Jedo, ha? Okay, kumukulo na po siya. Ayan, lagyan na po natin ang pasta. Ayan. Ayan, sabi nila, wag daw natin binabali yung mga pasta. Ayaw na ayaw daw ng mga Italiano na binabali ang mga pasta. Magagalit ang mga Italiano. Don't break the pasta. Ayan, konting-konti na lang po. Ito. Sabi nila, malalaman daw natin kapag luto na yung pasta, kapag dumikit ito sa pader. Luto na yung pasta. So may natutunan naman kayo sa akin. So ganun daw yun, kainin natin, sayang. Kaya kung gusto niyo malaman kung luto na yung pasta, ihagis niyo lang sa pader. Kapag dumikit, luto na yun. So yun, alam niyo na. So luto na to. Okay, patayin na natin. So, ito na guys ang ating finished product ng ating spaghetti sauce. And then ang ating pasta. So, ang gagawin natin is maglalagay na lang po tayo ng ating cheese. Siyempre, hindi rin kompleto ang ating spaghetti kapag walang cheese.